Welcome back, welcome sa Bets Channel. At ito po ay kamakailan siguro mga 2 days ago, napabalita po itong pagpuslit ni Mr. Matobato sa bansa na dumaan ng airport na hindi nalaman, hindi nakilala ang pagkakilanlan. Base sa balita, ito daw po ay tinulungan ng dalawang pari. Okay? So ito po yung balita, napakinggan po natin. Matobato dahil sa lumabas na artikulo sa The New York Times nito lamang Enero 5. Sa article po na sinulat ni Hannah Beach at may mga larawan ng tanyag na photographer na si Jess Aznar, sinundan nila si Matobato sa kanyang pagpuslit ng Pilipinas sa tulong ng dalawang pare. Ito raw ay para mapasailalim na siya sa International Criminal Court sa Europa. Pero higit sa lahat, nagbunyag si Matobato ng mga dagdag na detalye sa kanyang umunang papel bilang miyembro ng Davao Death Squad. Ilalarawan po namin ang ilang detalye dito dahil ang New York Times article ay hindi po nababasa ng maraming Pinoy. Halimbawa, at pasintabi lamang po, ayon sa kwento ni Matobato kay Beach, isa sa mga trabaho niya ang paghiwa-hiwalayin ang katawan ng mga biktima ng Davao Death Squad. Liban sa tatanggalin ang ulo, kamay at paa, tatanggalin pa raw ang mga laman ng tao at saka isisilid ang ulo sa loob ng katawan. Dagdag pa niya, tinatanggal niya ang mga tainga na walang totoong dahilan. Pero pag nagsimula na raw siya, dire-diretso na. Pasintabi rin po sa susunod na detalye, sinabi rin daw ni Matobato kay Beach at isa pang DDS, nagsabi rin kay Beach, na minsan nilang tinikman ang isa sa kanilang biktima. They grilled and ate the flesh. Ito daw po si Matobato ay nakalabas ng bansa sa tulong ng dalawang pare, At napabalitaan na itong si Matobato ay papunta ng Europe. Okay? Ito ata may gusto makipagtulungan sa ICC. Okay, ngayon ay sabi diyan ay bago daw lumabas itong si Matobato, meron daw siyang bagong sinabi. Ito po yung bago niya sinabi. Dito po ako nagka-interest. Okay? Kasi yung mga nakaraang sinasabi niya ay hindi nila napatunayan sa kanilang isinagawang investigasyon, nung investigasyon ng CHR, ng DOJ nung panahon ng Dilema. So hindi po napatunayan yan, yung sinasabi nilang involvement ng dating Pangulo, kaya wala silang isang pangkaso laban kay dating Pangulong Duterte. Mapahanggang sa ngayon. Kaya para sa akin, dapat yan, binabao na sa limot. Kaya lang, dito po sa sinabi na ni Matobato na bago, base dyan sa balita, na sinabi di umano ni Matobato na ang isang biktima nila ay tinanggalan ng lamang loob, tinanggalan ng tenga, pinutol ang ulo, tapos nilagay sa loob ng tiyan. Okay? Pero doon po sa isang kwento na minsan daw ginawa nila yung laman ng tao, tinanggal nila tapos inihaw, pagkakasabi nga niya, grilled and then kinain. Dito po ako nahiwagaan Okay? Kasi itong ganitong kwento, kung halimbawa totoo man na kinatay-katay mo yung tao, kinuha mo yung laman, tapos inihaw mo, kinain mo. Ang tao na nakakagawa lang nito ay masasabi natin na wala sa tamang kaisipan. Wala sa katinoan. Pwede sabihin natin na under the influence of drugs. Kaya nagawa itong karumal-dumal na gawain tulad ng pagkain ng laman ng tao. Kaya po parang napaka-imposible na ito po ay gagawin ng isang matinong tao. At sinasabi na ito daw po ay inutos ng dating Pangulo.
Sa palagay nyo ba, ito ba ay utos na dating Pangulo na gawin? Pagpuputol-putulin tapos kakainin? Imposible yata. Ah, eh, para kainin mo yung tao, laman ng tao, wala ka talaga sa katinoan nun. Kasi kaya mong tanggapin na sikmura mo, ng isip mo pa lang, hindi lalo na sikmura mo, kainin yung tao. Oh, ngayon, ako nga minsan na ako naka-encounter ng tao na nasagasaan ng truck. Nadaanan ko. Nagbumotor ako, nadaanan ko. Nasagasaan ng truck yung tao, sagasaan yung part na to, pati yung ulo, so, nagkalat yung dugo, pati yung utak. So, hindi ko kayang tingnan na hindi ko kayang tingnan, hindi kaya tanggapin na sikmura ko. Mandidiri ka Mandidiri ka, maawa kayo, halo-halo na. Halos pipikit ka na lang para hindi mo makita yung nangyayari sa tao. Tapos lalo na kakainin mo. Parang wala ka sa katinoan nun. Kaya sa tingin ko parang itong kwento na ito ay para lang masabi may ano sa tao na wow, grabe ito si Duterte, napakasama talaga. Dahil sa kwento na to, parang gusto nilang diin sa isip ng tao na itong mga Duterte napakasama. Ganyan pa ibig sabihin yan Ito sinasabi niya, utos daw ni Duterte. Ganun po ibig sabihin yan. Gusto nilang ipakita sa tao na ito si Duterte napakasama na tao. Kasi nga, pati yung ganun, ang katawan ng tao ay pinaghiwalay, inutos ni Duterte. Yan po ibig sabihin yan. Yan po ang konteksto. Yan po ang mensahe na gusto iparating nitong grupo ni Mato Bato sa mga tao. Gusto ipamukha ni Mato Bato sa mga tao na ito si Duterte masamang tao. Kasi inutos yan. Sabi pa nga, hindi daw siya nagsisisi. Basta importante daw, managot si Duterte. Hindi po, parang napaka-imposible, hindi ka panipaniwala itong kwento na ito. Meron mo, kakainin mo, laman ng tao. Ano akala mo sa tao? Baboy, manok? Di po ba? Yung kwento hindi nakapanipaniwala di ba? Yun po yan. Kaya sinabi yan, para gusto ipamukha sa tao na ito si Duterte ay napakasamang tao. Ganun po yan. Kaya lang kasi pinipigure out ko itong sinasabi ni Mato Bato, bagamat hindi ko siya nakita sa personal, pero base dito sa kanyang kwento, pinipigure out ko kung ito ba ay nagsasabi, ito ba itong tao na to ay nagsasalita na nasa tamang katinuan. Kung siya po ay nasa tamang katinuan, ito po, ang kwento na ito ay masyadong exaggerated. Gustong palabasin na si Duterte ay masamang tao. Yun po yan. Kung nasa katinuan, nasa tamang pag-iisip itong si Mr. Bato-Bato. Ganun po yan, ibig sabihin. Diba? Kasi, itong bago niyang kwento, kung totoo yan, dapat nung humarap siya sa Senado, o dapat noon pa man, sinabi niya na yan, bakit nga noon lang? Bakit nga ngayon na lang sinabi? Diba? Diyan tayo nag-iisip. Ang problema dito ngayon, itong mga handler ni Mato Bato, pinaniniwalaan siya. Itong mga kwento na ganito, naniniwala sa kanya ang kanya mga handler, pag maging itong mga pare.
naniniwala sa kanya. Ah, maging yung ICC, naniniwala sa kanya. Sa kwento niya. Sa kwento nila. Ah, di ba dapat, kung sila po ay nasa katinuan, bago nila kunin para maging witness ang isang tao, i-evaluate mo na nila kung ito bang tao nito ay nasa tamang pag-iisip, nasa katinuan ba ito, para paniwalaan nila ang mga sinasabi ng katulad nito. Ano baboy? Ano akala sa tao, baboy? Para kainin mo? Ah, di ba? Imposible. Imposible. Kasi ito lang itong issue na ito napakatagal na. Ah, mayor pa lang noon si Pangulong Duterte. Itong si Dilima ay head ng CHR. Inimbestigahan na ni Dilima yan. Wala siyang napatunayan. Nung umupo si Noynoy Aquino, ang naging DOJ Secretary si Dilima, inimbestigahan din po yan ni Dilima. Wala rin po siya napatunayan. Nasa tok-tok sila ng kapangyarihan. Hindi nila napatunayan ang kwento. Wala silang may ikaso. Ngayon, ang dahilan daw kung bakit wala silang may kaso hanggang ngayon, kasi nga sabi nila yung ibang witness daw takot kay Duterte. Posible naman. Kasi maraming beses na ang mga Duterte ay wala sa kapangyarihan. Takot daw. Ngayon, kung takot sila kay Duterte, nung naging presidente si Duterte, dapat si Bato-Bato, wala na. Kung talagang si Duterte ay may intensyon, may plano na patayin, ito mga witness na ito, di ba buhay? Si Bato-Bato at si Las Cañas. O si Las Cañas pala, pabalitan sa ibang bansa na raw Yan pa rin, posible na pinagtagpi natin, ini-evaluate natin itong kwento nila. Ito mga nag-accuse, ito mga kasama ni Bato-Bato, si Trillanes, si Dilima, minsan din natin napatunayan na nagsisinungaling katulad ditong si Trillanes. Meron siyang umatin siya ng Quadcom, nagpakita doon ng yung mga bank records sa mga Duterte, mga deposit. At yun daw ay galing sa AMLAC. Ang problema, nung tinanong ng Quadcom ni Akop itong taga AMLAC, itinanggi. Ito po yung video, pakinggan po ninyo mga kababayan. Denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. Ayan po. Patunay na itong si Trillanes ay nahuli na nagsisinungaling. Base dyan sa testimony ng AMLAC, sagot ng AMLAC, itinanggi nila na itong sinasabi ni Trillanes na bank record ng mga Duterte ay galing sa kanila. Diyan pa lang po patunay na hindi ka panipaniwala itong si Trillanes. Of questioning a while ago addressed to former Senator De Lima, why did she not file cases when she was the head of the Commission on Human Rights? She investigated allegedly the DDS, if there is a right term for it. She did not
She did not file any cases. You were present, Mr. President, when I think when Senator De Lima, or when she was the chair then of the CHR, you were present during the investigation, if I am not mistaken, Mr. President. Yes, sir. And the president, when I asked him, denied that there was an existence of the Davao death squad. My question lang, Senator De Lima, bakit hindi kayo nag-file ng mga kaso kung talagang naniniwala po kayo na meron ho talagang death squad? Why did you not file cases immediately when he was just still a mayor? Yes, Your Honor. Nasagot ko na po yun. Hindi mo nga Dahil sinasagot eh. yung mga pwede talagang mga maging witnesses ay hindi pa willing, takot pa na mag-testify against the former mayor. All right, when you were Secretary of Justice, you had all the power. You were a very, very powerful cabinet member under the Aquino administration. Why did you not pursue it? Because at that time, wala na nga hong nagiging resulta ng mga nagiging investigation din. Because again, Madam Chair, mahirap Madam kunin- Chair, Madam Senator, you were a very, very powerful member of the cabinet during the Aquino administration. You had all the resources. You had the NBI at your disposal. Lahat ng mga government agencies were under your disposal. You had the ear of the president. Bakit hindi kayo nag-file ng kaso laban kay Mayor Duterte? At that time, the relevant, real evidence, testimonial evidence, wala pa po sa aking disposal. Although I did try, yung sinabi ko po kanina, na-refer ko na muna sa NBI. So, kaya lang, yun ang naging report, binalik nila sa akin. Now, they're trying, pero nahihirapan din sila na i-access yung mga witnesses. I just would like to put on record the statements made by former Senator De Lima. During the investigation here in the Senate, during her term, when she was still a senator, wala pa rin nakitang ebidensya tungkol dyan sa mga DDS na tinatawag. Nung CHR chairman siya, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakitang ebidensya. Nung secretary siya ng DOJ, which is a very, very powerful cabinet position, wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence, Mr. Chair. Ito pa si De Lima. Nung siya po humarap sa Senado, siya po ay tinanong nitong si Senador Jinggoy Estrada, bakit sa tagal ng panahon naging CHR chief ka, naging DOJ secretary ka, bakit hindi mo nasampahan ng kaso si Duterte? Nasa inyo lahat ang kapangyarihan. Kaya nga nasabihan ni Jinggoy Estrada na itong si De Lima ay incompetent. Kasi paulit-ulit ang sagot. Takot daw ang witness. Wala daw witness na gusto mag-testify kasi takot kay Duterte. Sa akin palagay, yun po alibay na lamang, palusot na lang. Palusot na lamang yun. Ay ngayon, alam ko itong mga issue na ito na pinalutang nila, para lang po pagmukhain na itong si Duterte, Tatay Digong, ay masamang tao. Kaya lang, kung i-counter natin itong kwento nila at sa tiwala ng tao kay Duterte, lalo ng taga Davao, ay iba. Ang makapagsabi niya kung totoo na itong si dating Pangulong Duterte ay masamang tao, dapat doon sa Davao, sa mga tao sa Davao, mga Davao Winyos, dapat isinusukan na siya kung masamang tao siya. Kung totoong itong sinasabi ng kampo ni Matubato na masama si Duterte, dapat doon sa Davao, mga kababayan ni Duterte, dapat sinusukan na siya doon. Pero hindi ganun eh.
Sa katunayan, mahal na taga Davao, ito mga Duterte. Mahal na mahal nila. Yan po patunay. Tao makapagsabi kung ito ba si Duterte masama o hindi. Milyon tao versus 2 tao na nagsasabi na masama itong si Duterte. Oh. Hindi po ba? Patunay po yan eh. Yan po ang pang-counter natin. Dito sa sinasabi ng mga ng kampo ni Matobato at ni Dilima, ni Trillanes. Tao po magsasabi. Mga taga Davao. Di ba? Kasi nag-imbestiga sila eh. Wala sila napatunayan. Kaya hinala natin itong issue nito dahil sa tagal ng panahon paulit-ulit na lang na pinapalutang. Kaya hinala natin ito po ay politically motivated para ibagsak ang mga Duterte. Kaya lang ang taga Davao ang nakakaalam, mga taga Davao News ang nakakaalam na hindi ganon ang mga Duterte. Hindi masama ang mga Duterte. Di ba? Ganun po yan. Kung mayroon man dapat nagreklamo laban sa kay Tatay Digong, dapat ang mga tao na taga Davao. Di ba? Oh. Tuloy tayo naghihinala kasi nga matagal na ito eh. Paulit-ulit na lang. Wala sila may isang pangkaso rito sa Korte ng Pilipinas. Kasi alam nila, ayaw nila magsampa dito kasi alam nila hindi nila mapapatunayan na ito si Pangulong Duterte ay masamang tao. Kaya ngayon, punta sila sa ICC. Ito naman na ICC, hindi nag-iisip. One-sided. Naisip natin itong ICC parang nahaluan na rin ng politika eh. Di ba? Kasi nga, dito ka mismo sa bansa mo, sariling bansa mo, ayaw mo sampan ng kaso, wala kang maikakaso. Pupunta ka ng ICC, tapos ang ICC naman, naniwala. Di ba? Di ba dapat mas maganda? Sampahan mo muna ng kaso rito sa Pilipinas, ang mga Duterte, ngayon, kung ma-dismiss, saka ka pumunta ng ICC. Hindi, ayaw niya magsampa rito. Ibig sabihin yan, sidermahin ang ebidensya nyo o ayaw nyo kasi alam nyo mahatalo kayo. Ganun lang po yan eh. Paulit-ulit na lang. O sa susunod, ano pang bago ulit? Ano pang bago na ipalulutangin? Bukod sa ngayon na kinakain daw nila yung tao. Kinain nila yung tao. Anong susunod na kwento? Wala na eh. Hindi na ang tao ayaw na maniwala kasi nga kami mismo naniniwala sa mga Duterte, nagmamahal sa mga Duterte, kami po nag-observe kami. Tinitingnan namin kung sino ba ang nagsasabi ng totoo dito. Kaya nga po ang suporta namin sa mga Duterte hindi po tibag-tibag kasi nga nakikita namin. Yung mga nag-accuse, sila ba ay nasa tamang meron ba silang katibayan? Sina-accuse nila kaso wala eh. So paano nyo kami makumbinse na itong sa Pangulong Duterte ay masamang tao? Kayo may kasalanan kung bakit ang taong bayan hindi nyo makumbinse na itong mga Duterte ay masama. Diba? Kayo may kasalanan. Palabasin nyo takot kasi ang witness. Hindi. Alam niyo na mahina ang ebidensya ninyo. Ganun lang yon. Diba?
Ganun lang yun. Yun ang ibig sabihin nun. Oh. Ebidensya ang magpapatunay. Kaya kami, kahit na ako hindi taga Davao, naniniwala ako na itong si Pangulong Duterte ay hindi masamang tao. Nagtatrabaho lang siya. Nagtatrabaho para sa kanyang bayan. Ginagawa na lang ang kanyang responsibilidad para sa ikagaganda ng kanyang bayan. Yun po yan. Yan ang dahilan kung bakit ako ay hindi kumbinsido dito sa mga kwento ng kampo ni Matobato. Kasi walang ebidensya na walang ebidensya na magpapatunay. So ano gawin natin? 'Di ba? Alanganin naman na maniwala kami sa kwento ninyo. 'Di ba? Hindi pwede ganoon. Kasi kung ang kwento na lang ang paniwalaan natin, ang kwento ng bawat isa, sa dami na nagkikwento dyan, paniwalaan natin, wala na. Walang mangyari sa atin. Kaya tayo po ay tumitingin sa ebidensya. Kaya mapahanggang sa ngayon, tayo po ay hindi naniniwala sa kwento nila, sa kanilang pinapanatang sa mga Duterte na masama sila. Diba? Patunayan ninyo para makumbinsi kami. Ganun lang po yun. Ebidensya ang kailangan. Diba? Ganun lang po yun. Mga kababayan, ito po, panoorin nyo itong balita na ito. Nalay at saka pinatay sa loob ng kanyang bahay ang isang 80 taong gulang na lola sa Florida Blanca, Pampanga. Walang kalaban-laban ang matanda, nakagagaling lang sa stroke kaya nakaratay sa kama. Ang sospek na gawa raw ang karumal-dumal na krimen dahil lasing at lulong sa droga. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Tadtad ng pasa, duguan at wala ng buhay ang 84 anyos na lola nang matagpuan sa loob ng kanilang bahay sa Florida Blanca, Pampanga. Wala siyang saplot pang ibaba ang may kagagawan niyan. Ang dati nilang tauhan sa hardware. Base sa investigasyon, pamilyar sa bahay ang sospek pero pag nanakaw ang una nitong motibo. Pero dahil lasing at lulong sa droga, dito na pinuntirian ng sospek ang biktima. Yan po, dyan po natin mamimiss. Dyan po natin maiisip ang kahalagahan ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Okay? Dito po sa ginawa ng suspect, isang 80 years old na lola, may sakit, bedridden, payat na payat, ginahasa ng adik. Pinatay pa. Yan po ang nakakagalit. Sa nangyayari na yan, sa pangyayari niyan, naiisip po natin na ang war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Kung tuloy-tuloy sana. Kung tuloy-tuloy sana, kung hindi sana tinigil ni Marcos nagpapatupad ng war on drugs ng dating Pangulo, sana baka sakaling naiwasan niyang ganyan. Karumal-dumal na krimen. Hindi na naawa palibasa po itong taong to. Lulong sa droga. Kaya nagawa niyang halayin ang matandang payat na payat, may sakit pa. Pinatay pa. Sige nga. Sa mga batikos sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Sa mga nagsasabi na masama ang war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Sa mga nagsasabi na palpak. Ito nga. Kung kamag-anak nyo yan, ano biktima na yan, matandang nirip na yan, kung kamag-anak nyo, ano mararamdaman nyo sige nga. Iyan po ang nakakagalit. Di ba? Dahil wala sa katinuan, dahil sa lulong sa droga, nagawa niya itong karumal-dumal na krimen. Yan po sinasabi natin dito sa mga batikos sa war on drugs, na sana wag mabiktima tulad dito ang inyong kamag-anak. Wag sana mabiktima ng krimen tulad niyan. Dahil pagka nabiktima ng addict,
ng sabog sa droga ang inyong kamag-anak tulad niyan, kamag-anak niyo na biktima, baka maisip nyo, mahalaga pala yung war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Ha? Grabe yan. 80 years old. Lula. Oh. Sige nga. Kung sino ang hindi magagalit dito sa mga tao na bumabati ko sa war on drugs, may isip mo talaga ito eh. Diba? Talaga may isip mo ito eh. Dito mo ma-realize ang kahalagahan ng war on drugs sa pangyayaring yan. Sunod-sunod po ang mga heinous crime sa panahon ni Bongbong Marcos noong nakaraan doon sa Cebu. Isang 15 years old na dalagitan ni rape ng 13 katao. Pinatay din. Oh. Itong atleta. Itong gold medalist na atleta. Pinatay din. Sinaksak. Natutulog lang. Oh. Ito po mga tao to ay mga matitinong tao. Sige nga. Sus Maria. Grabe ito. Para bang hirap ipaliwanag. Kasi sa Pilipinas po ang tao hindi nagkakaisa, depende sa kanilang paniniwala, depende sa kanilang politiko na sinusuportahan. Kaya tama po ang pulisya ng dating Pangulo dahil ayaw nila, hindi nila kakampi sa politika. Para sa kanila, hindi po epektibo itong war on drugs. Para sa kanila, palpak ang war on drugs. Dahil lamang hindi sila ka-partido. Magkaiba ng paniniwala sa politika. Oh. Kaya, sana lang huwag mabiktima ng krimen katulad nito ang inyong mga kamag-anak. Oh, yun lang ang masasabi natin mga kababayan.